Hindi na ho kailangan ipaliwanag ang obstacles. Yan po yung mga hadlang. Then, in ministry, tayo pong lahat ay nilikha ng Diyos. At kung kayo mga iniligtas ng Diyos, lalong talagang dapat tayong maglingkod sa Kanya. Tama ho ba? Kayo ba'y naniniwala na kayo nilikha ng Diyos? Kayo ba'y tinubos na ng Diyos? So ang Diyos po'y hindi dapat pagdalawahang isip na paglingkuran at sundin sa ating buhay. Tama ba? Ngayon, sa paglilingkod ay hindi ho yan pagalingan. Yan ho ay pagpapatuloy na nagtatagumpay sa mga hadlang. Are you there? Sapagkat kapag ikaw ay ligtas at naglilingkod sa iyo, sa Diyos, talagang totoo pong merong pumipigil sa atin para gawin yun. At aalamin ito hindi para tayo mapigilan, kundi tayo magtagumpay doon sa mga pumipigil sa atin para hindi tayo maglingkod sa Kanya. Tama ba? Kaya ba'y gusto nyo maglingkod sa Diyos? Well, kung ikaw ay tinatawag sa pagpapastor, welcome to the club. Tinatawag ka maging pastor's wife, ay lalaki ka. Welcome na ikaw ay maglingkod sa Diyos. Sa choir, gusto mong umawit? Basta be sure, hindi magustuhan lang ang pag-awit. That must be a commitment. Tama ba? So, hindi pagka may sumpong, hindi naaawit. May sumpong o wala, umawit sa Diyos. Tama ba? So, dapat well-oriented tayo na kapag tayo pumasok sa ministry, gusto ng Diyos ikay magpatuloy. Tama ho ba? At may hadlang. Huwag ka na magulantang sa hadlang. Ay, kagulantang mo ay pag ikaw ay madaling maadlangan. Ano? Given na po na may mga hadlang. Kahit nga sa pag-aaral may mga pangarap ka. Ay, may mga hadlang din sa pag-aaral Ay, mas more kung talaga ito yung pinakamataas na gawain ng buhay, yung maglingkod sa Diyos, tsak may hadlang. Ano ho? Pero mind you, ang totoong matagumpay na buhay ay nasa Diyos. Sa pagsunod sa Kanya. Huwag ko kayong madadaya na may mga taong ang sasaya nila. Ang gaganda ng kanilang buhay, wala namang pakialam sa Diyos. Hindi ho yan matagumpay. Akala lang nyo. Kahit nga yung pinakamayaman, tanungin nyo sa kanilang pribado ng buhay, in-interview po siya si Bilyar. Wala rin. In-interview po ang mayayaman na wala kay Kristo, wala rin. Ang nakakalamang dyan ay si Pacquiao. Kasi mayamang siya na anak ng Diyos. Kaya hindi ho tayo kontra sa pagyaman. Dahil pwedeng payamanin ka ng Diyos, tiyakin mo lang na mayaman ka muna sa espiritual. Kasi madali kang pagkatiwala ng Diyos ang material kung mayaman kang espiritual. Tama ba? Ano ba mangyayari sa iyo kapag ikay hindi nayamang espiritual, pero mayaman kang material? Madali kang yumabang. Madali kang feeling somebody. Pero kapag ikay mayamang espiritual, pinagpapala ka ng material, napaka-humble mo pa rin. Bakit? Ang tingin mo lagi, iti pinadaan lang sa akin ng Panginoon. I'm not the real owner. Are you with me? Okay. Sabi po ng Joshua 1 verse 8, I do hope tayo po familiar dito. This book of the law, kasi ang Bible, tinawag din book of the law. Tinawag din po yung prophets. Tinawag din po yung oracle. Tinawag din po yung scriptures. Marami po ang bansag sa Bible. Isa yung book of the law. So ang ibig sabihin yan, this book of the law pertains to the scriptures shall not depart out of thy mouth. Hindi ibig sabihin ngat-ngat mo lagi yan. Ibig sabihin binabasa mo lagi o ibinabahagi mo lagi.
But thou shalt meditate therein day and night. Are you with me? Yan po ang hindi ko alam kung nagagawa pa ng maraming Kristiyano. Noong ako pumunta kay Pastor Ding, na-challenge po ako at nag-start po akong gawin. Sabi niya, Pastor, pinipilit ko na isang araw, meron akong 10 chapters. Alam niyo po, noong napaulot, naka 25 chapters ako. Maganda hong tayo'y nagbabasa at nagbubulay. Katulad po yung priesthood na yan, binasa ko ang Book of Hebrew ng 2 beses para may maintindihan ako. Para may mai-share sa inyo. Kasi ang halaga po na nagbubulay ng Word of God. Are you with me? Tingnan niyo po, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein. Therein. Hindi sa iyong boyfriend, sa iyong girlfriend, but to the Word of God. For what reason? That thou mayest observe to do according. So, kahit basahin mo yan, na hindi mo naman naiintindihan, because you don't meditate it, you are not able to apply it. That thou mayest observe to do according to all that is written therein. Are you there? Wow. Ano pa nga ako? For then thou shalt make thy way prosperous. Hindi mo na kailangang antayin ang New Year. Prosperous year. Happy New Year. For then shalt thou make thy way prosperous. And then thou shalt have good success. Why? Not all success are good. Tama ba? Good success ay nakabase sa Bible dahil ginagawa mo ito. Sinusunod mo ito. Naglilingkod ka sa Diyos. Hindi lahat ng nakikita mong magagarang bahay ay resulta ng good success. Hindi lahat ng nakikita mong magagandang sakyan naglipana sa kalsada ay manifestasyon ng good success. The good success if you will not depart from the Word of God. Are you with me? Kaya sana wag tayong pumayag na ang dali nating mahadlangan sa paglilingkod sa Diyos sa pagsunod sa Kanyang salita. Dahil nandito yung good success. Not all success are good. Are you with me? Are you with me? Kaya mga kapatid, I challenge yung mga kapatid. Don't easily be overcome by obstacles sa ating paglilingkod. Nais ko pong ibigay sa inyo ang 5 nakita ko dito na obstacles kung bakit maraming pagtatagumpayan. Pero bago yan, nais ko pong ulitin din sa inyo, ipinagtagumpay tayo sa atin kaligtasan ng Panginoong Diyos na wala tayong bahagi. Amen? Are you glad for that? Are you 100% bound to heaven when you die? And that is absolute God's grace apart from our merit. Are you with me? Now, at gusto niya uli tayong pagtagumpayin sa buhay na ito, still through Him, pero may part na tayo. Tama ba? Ako yung iniwan kong kapatid, pagdating sa kaligtasang pagtatagumpay, wala tayo ni katiting na bahagi. Pero sa paglilingkod na matagumpay, through Him, pero meron na tayong part. Kasi kung wala na tayong part, siyang may crown. Wala tayo. Are you with me? Kaya mga kapatid, don't expect success without doing our part. Are you with me? So, it is our part to overcome those obstacles along the way ng ating paglilingkuran sa Diyos. Una, verse 33 ng Mark. Sapagkat ang tagpong ito, kung inyong babasahin, ay pinaalalahanan na ng Panginoong Hesus ang mga alagad na ako ay aalimurahin ng matatanda sa Israel. Ako'y kanilang huhulihin, gagapusin, at papatayin.
Sumagot naman si Pedrong padalos-dalos. Sabi niya, hindi pwedeng mangyari yan sa iyo, Panginoon. Kaya sabi ni Panginoon, lumagay ka, Pedro, sa likod ko. Lumagay ka, Satanas, sa likod ko. Ito yung sagot niya, verse 34. But when he had turned about and looked on his disciples, he rebuked Peter. Sa verse 18, pinuri lang siya. Pero pagdating ng verse 33, minura na siya. Saying, get thee behind me. Satan, kulain mo yan. Si Pedro ang kausap, ibigay si Satanas ang nakita. Kaya kapag ikaw ay talagang ikisutil sa Diyos, iba na ikita sa atin ng Panginoon eh. Are you with me? Tayo ha? Di kasi si Pedro ang kausap, ibagay ang kinausap na si Satanas. Sabi diyan, saying, get thee behind me, Satan. Why? For thou savorest not the things that be of God, but the things that be of men. Ganito ang konteksto, mamamatay ka, Panginoon, paano na kami? Hindi kasi na naiintindihan na ang tunay na pagtatagumpay ay yung gagawin ni Kristo at magiging dahilan ng pagtatagumpay ng mga mananampalataya at susunod sa Kanya. Bakit? Kasi iniisip mo pantao hindi Diyos. Unang obstacle, mga namahal, sa paglilingkod, number 1, savors the things that be of men. Savors the things that be of men. Alam niyo, kung ang Panginoong Hesus ang iniisip ay lupa lang at pangtao, hindi niya susuungin ang Kalbaryo sa pagsunod sa Ama. Tama? Isang napakalaking hadlang, mga minamahal, ay yung iniisip lang natin ay pangtao, pero hindi yung pang Diyos. Are you with me? Kaya maraming tao hindi na makasimba kasi realidad ng buhay. Hindi ka naman susuong. Yung realidad ng buhay, alam mo, ang tunay na realidad ng buhay, magpasakop ka sa Diyos. Yan ang realidad. Bakit? Si Kristo ba? Ang Diyos ba hindi na realidad dahil may COVID? Hey, ano ang realidad lang? COVID, pero si Kristo hindi. Kapag ang iniisip mo'y laging pang tao, yan ay hadlang para magawa mo ang kalooban ng Diyos. Tama ba? Ay, be practical. Magtatays ka, ano mangyayari sa'yo? Kaunti-unti na ang pera mo. Ang tunay na practical, sumunod ka sa Diyos. Kapag ang iniisip mo lagi layi ng tao, hindi ka makapupuntang totoo kay Kristo. Tama ba? Ang realidad ng buhay, si Kristo'y hahampasin. Si Kristo'y sasaktan. Kukurunahan ng tinik. Ipapako sa krus. Reality yun. Pero hindi niya iniisip yun. Tama? Kasi kung tunay na ikaw ay may mga realidad na sirkumstansya ng buhay, mas realidad na si Kristo'y dapat sundin. Are you with me? Nandiyo pa ba kayo? Realidad, ang sabi ng mga pinuno ng Romano o ng Hudyo, Pedro, pag kayo'y nangaral pa, kayo'y kukulong namin. Usok dulang patayin. Realidad sa buhay, matakot ka, papatayin. Diba? Abay, matindi ito. Pero anong sabi ni Pedro, nakakakita ng tunay na realidad ng kahalagahan ni Kristo. Hatulan mo, sinong susundin ko? Tao o ikaw? O Diyos o ikaw? Sa tao hindi nakatingin sa Diyos at ang iniisip lang ay laging tao, hindi mo kayang sundin ng totoo si Kristo. Tama? Ang bilis nating magpanik, ang bilis nating magtilihan, mataranta dahil sa nagaganap sa mundong ito. Ang sarap sana tayo ay nagpapatuloy. Sukdulan
Walang nagaganap yan. Bakit? Mamamatay ka kahit walang COVID. Marami nga diyang namatay na wala pang COVID. Realidad yan. Pero mas realidad si Kristo. Alam mo kaya mahirap sumunod? Isa sa hadlang, savor is the things that be of man, but not of God. Kasi ito yung talata sa Tagalog, datapwat paglingap niya sa palibot at pagtingin sa kanyang mga alagad, ay pinagwikaan si Pedro at sinabi, lumagay ka sa likuran ko, Satanas. Tingnan niyo ha, yung palang hindi nag-iisip sa Diyos at laging pantao, yung realidad pang tao, ay kautakan ni Satanas. Yan pala yung utak ni Satanas. Yan pala yung isip ni Satanas. Yung pang tao lang ang natutok mo. Talaga naman si Satanas hindi nag-iisip sa Diyos eh. Talaga? Si Satanas ngay primerang kontra sa Diyos. Kaya hindi niya iniisip ang layi ng tao. O ng Diyos. Layi lang ng tao. Yan. Kaya pag sabi doon sa verse, tuloy natin, are you still there? Sapagkat hindi mo pinag-iisip ang mga bagay na ukol sa Diyos, kundi sa mga bagay na ukol sa mga tao. Dahil ang Panginoon ay garne eh. Kasi taas natin ng konti, yung Mark chapter 8, makikita, mapapansin po natin yan. Hindi ko sa ulo eh. Kahit binasa ko ng ilang beses, hindi ko pa rin masa ulo. Iba talaga pag naedad na, ano? Di ka, Sir Joy? Bara tayo? Tapos ang dami ko pa namang katuturok. Pati utak ko yata naturukan eh. Ganito sabi sa itaas. Verse 31. At siya'y nagpasimulang magturo sa kanila na ang anak ng tao ay kinakailangang magbata ng maraming mga bagay at itakwil ng matatanda at ng mga pangulong sardote at ng mga eskriba at patayin. At pagkaraan ng 3 araw ay muling magbangon. Ito yung sinabi ng Panginoong Jesus. Panginoon, bakit ganyan? Ba't ka mamamatay? Sumusunod ka na nga sa Diyos, ba't mamamatay? Ang abot lang kasi ni Pedro ay yung kasama lagi ang Panginoong sa physical. Yung makikitang papakain ng tinapay, papalakad ng pilay. Pero hindi niya iniisip na sa pagsunod ng Panginoon, pupunta doon siya sa kamatayan. Kasi yun ang pundasyon at esensya ng pagtatagumpay. Hanggang kamatayan ay susunod sa Diyos. Diba't yun ang ating pinag-usapan ng kabilang ano? Yun ang loyalty. Siya'y sumunod hindi nung dinuduran lang. Nung hinahampas lang, siya'y sumunod hanggang kamatayan. At siya'y sinaway ng Panginoon, kalahin mo, di nahiya ito si Pedro, Panginoon, ni-rebuke. Nabawian ka nga. Nariyod mo, huwag ho tayo mga ngahas na i-rebuke ang Panginoon. Alam na Panginoong Sus ang kanyang ginagawa. Rider, yun, nadali mo ngayon. Kapangahas mo lumagay ka sa likuran ko, Satanas. Bakit? Ang iniisip mo'y tao, hindi ang Diyos. Kristiyano, gusto mo bang makapagpatuloy hanggang wakas? Hindi para maligtas ha, kundi sabi natin, ang Panginoon nagbigay na ng pagtatagumpay sa atin. Yun ang pinakamahalagang pagtatagumpay, yung hindi ka na pa-impyerno. Pero gusto pa rin na tayo magtagumpay sa larangan ng buhay na ito. Yung mapanatili nating tayo masaya, na tayo'y mapayapa, na tayo nagtatagumpay para sa paglilingkod sa Diyos dahil pinagpapala ng Panginoong Diyos ang buhay na naglilingkod. Amen? Pero dito, meron siyang provision sa ating knowledge, wisdom, power, pero meron ka ng bahagi. At ang unang bahagi mo, mga kapatid, ang tingnan mo lagi ang kalooban ng Diyos, wag yung tao. Tama ba? At ang authority ng buhay, hindi yung kaisipang realidad, pang tao. Hindi ako makikinig sa iyo kahit realidad dyan ng buhay. I will follow to the Word of God. Yan ang realidad. Tama ba?
Listen. Seek ye first the kingdom of God. Realidad yan. And His righteousness. And all these things shall be added unto you. Seek God first. And His righteousness. Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Gusto mo ba magtagumpay? Unahin mo siya. Huwag yung savors, sabi niya, savors the things of men. Kaya sabi po ng verse 33, sapagkat hindi mo pinag-iisip ang mga bagay na ukol sa Diyos, kundi ang mga bagay na ukol sa mga tao. Kung si Kristo ay hindi occupied ng bagay ng Diyos, bakit ka naman niya kamamatayan? Sino ka ba? Are you with me? Kasi sometimes we feel like somebody. At tayo nagpapasya sa ganang atin, hey, you are not the sovereign one. And you are not the omniscient one. Sino ka para magkaroon ng iyong pasya sa iyong sarili, lalo't salungat sa kalooban ng Diyos? Karuwagan yan. Are you listening? Isa sa matinding hadlang, mga minamahal, sa pagsunod. Tiyak na marami ang nawala na sa linya ng pagsunod. Pastor ka? Paano ka magkakabahay? Paano ka magkakasawa? Walang mangyayari dyan. Yan ang pangtaong isip. But hindi ka pumunta ngayon kay Pastor Deng, mapapahiya ka. Binigyan ng membro ng 1.4 na halaga ng sasakyan, maktulpa. Kasi hindi ko ito yung binigay niyo sa amin eh. Hindi ito yung pinag-usapan ninyo. Sabi ninyo yung ano tawag doon? Kasi may level A, B, C na ng sasakyan. GL ba yun? Ba, yung binigay niyo sa akin ay 1.4, ay 1.8 ang inyong pinag-uusapan. Kalahin mo, binigyan ng 1.4, reklamo pa. Nung kami pumunta doon, mga kapatid, walang ginastos ang simbahan. Puro mga membro. Ang bahay ni Pastor Deng, parang hindi bahay ng pastor. Pagod nga si Joshua eh. Saka aakyat sa akin. Yung simbahan nila, napakaganda din. Huwag mong isipin na kapag sumusunod ka sa Diyos, walang mangyayari. Ano sabi niyan? Kaya si Pedro ay kagyat na namura ng Panginoon, kagyat na muntik na magkamali sa pagsunod sa Diyos. Why? Savor is the things that be of men. Those who think that some other course would be better than that which Christ takes, savor not the things which be of God, but those that be of men. Wala na hong gagaling sa kinuha ng Panginoon. Kaya nagalit ang Panginoon, Pedro, wag mo akong ahadlangan. Kaya ako nagkatawang tao para mabayubay sa krus ng Kalbaryo. Kung iisipin ko lang ngayong alwan at comfort, baka nga hindi ko magawa. Pero ang iniisip ko yung bagay ng Diyos. Are you with me? Amen. Di kayo pwede nga tayo wag sumimba. Di ka? Kung tutusin, kaya palakpakan nyo yung mga sarili. Amen. Palakpakan nga ninyo yung mga sarili. Kita nyo, uto-uto. Hindi, biro lang. Di ba? Ako niniwala, maraming intindihin sa inyong. Iba dito, galing pa sa malayo. May iniintindi. Iba nga dito, may baka. Iba, may kalabaw. Iba, kung ano-ano. Naiwanan pansamantala dahil mas iniisip ang Diyos kaysa bagay ng pantao. Hanggat ang iniisip mo lagi pang tao, talunan ka. Talunan ka. And don't feel like somebody here. Because kapapakinggan yung talunan. Kapag hindi mo kayang sundin ng Diyos, sa kabila ng mga nilalaban ng realidad na kalakaran ng tao, talunan ka. Yan si Pedro. Kaya nga minura rin siya ng Panginoon get thee behind me. Bakit? Realidad lang pang tao ang iniisip mo, pero hindi yung realidad na pagsunod sa Diyos.
Are you listening? Mga kapatid, ang kalakarang pangtao ay hindi uubra sa plano ng Diyos at sa isipan ng Diyos. Tingnan niyo pang Isaiah 55 verse 8 and 9. For my thoughts are not your thoughts. Amen? Ang akin ikang, anong sa English yung Tagalog yung my thoughts? Ang aking isip ay hindi nyo mga isipan. Neither are your ways my ways. Laging above ang Diyos sa iyong iniisip at sa iyong kalakaran. Amen? Si Pedro ang nakikita yung mababa. Pero si Kristo ang nakikita yung pinakamataas. Pag ang tinitingnan mula ay mababa, hindi ka makakasunod sa hinihingi ng mataas. Are you with me? Tama ba? Sagya namang may mga realidad na nangyayari diyan. Matagal na yan. Amen? At nakakaumay na panahon pa ni Adan, may mga realidad na, hanggang ngayon ay may realidad pa, ay nagugulat na kapag pare ang pinakamahalaga. Hey! Kaya nga may heroes of faith dahil lumaban sila sa realidad ng buhay. Kalahin mo marami nagsusuko sa Good Shepherd. Mga engineer ang course. Di kaya namumura ng mga magulang, wala sa realidad ng kalakaran. Tama? Nursing, summa cum laude, ikaw ay suman pa'y wala. Pero nagsusuko, kaya nga inuusig. Bakit? Mas nakikita nila ang realidad ng kahalagahan ng Diyos kaysa realidad ng lupang bagay. At hindi yun mali. At hindi rin mali na makita mo ang realidad ng buhay. Ang mali lang dyan, mas nasusunod dyan kaysa Diyos. Oh, abis Brother Henry, mag-aasawa na din. Nakakuha pa ng Joyce Josan. Hindi mo mali ang maglingkod sa Diyos. Amen? Kaya sumimba ka dito pag linggo, hindi lang hapon, pati umaga, hindi lang umaga, pati hapon. Sa kalakaran ng tao, hindi pwede yan. Pero yan ang gusto ng kalakaran ng Diyos. Tama, nasaan ka? Dahil ang kalakaran ng tao, realidad ng tao, hey, you're nothing but a foolish one. Huwag kang aarak-arak dito, mangmang ka eh. Dali mong mataranta sa kalakaran ng tao, ay sa kalakaran ng Diyos. Naiintindihan nyo ba yan? Naiintindihan nyo ba yan? Si Shadrach, Meshach, at Abednego, ano yung kalakaran? Ang sino mang hindi sumunod, yumuko pag tumugtog na ang plauta. Papatayin. Napakalakas na hila ng kalakaran. Tama ba? Pero si Shadrach, Meshach, at Abednego, mas nakinig sa kalakaran gusto ng Diyos. Kaya sila'y ilagay doon sa nagdininga sa pugon. Pero pinabayaan ba sila ng Diyos? Baka nga mas madali ka pa eh, pag laging kalakaran ng tao ang inuuna mo. Tama ba? Ang isipin mo, ang Diyos ang dapat nating pinaparangalan. Kaya nga, high view of God. Are you with me? Are you listening? Kaya sabi na Isaiah niya, for my thoughts are not your thoughts. Di ba? Kasi, Panginoon, paano ito? Pag kami tayo mangangaral, kami kukulong. Pakapatayin. Paano ito, Panginoon? Kung kami hindi luluhod, papatayin kami. Pero sabi ng Diyos, my thoughts not your thoughts. And my ways not your ways. Pwedeng yan ang nakikita mo. Pero iba, nakikita ko. At yung nakikita ng Diyos ang pinakamagaling, hindi yung nakikita mo. Bakit pag-asawayin si Pedro ng Satanas, lumagay ka sa likuran ko, kung yung nakikita ni Pedro ang mahusay?
Kaya hindi ka uhusay. Pag hindi mo nakikita yung kalooban ng Diyos, ang lagi mo nakikita yung sasabihin ng tao. Yung realidad ng buhay. Are you with me? Tinuturuan ko kayong unahin yung Diyos sa magitan ng kanyang salita na may determinasyon, na may paninindigan. Hindi yung pag-iking masaya lang. Masaya man o malungkot, may problema man o wala, discourage ka man o encourage. Savor us not the things of man, but the things of God. Or else, yung ma-overcome ka ng obstacle. Are you there? Tingnan niyo po ang verse 9. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Amen? Hindi uubra yung nakikita mo sa nakikita ng Diyos. Hindi uubra yung gusto mo sa gusto ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon kay Pedro, Pedro, utak ni Satanas yung nagana sa iyo. Ito ang pinakamagandang gawin, yung sumunod sa kalooban ng Ama kahit sa krus ng Kalbaryo. Hey? Hey! Okay na ba yung isang puntos na yan? Ang sarap na. Di ba? Mapahiya tayo sa ating buhay. Kalakaran sinasabi mo. Yung kalakaran ng Diyos ngayong tingnan. Tama ba? Kung gusto mong tunay na pagpalain ng Diyos, sumunod ka sa Diyos. Baka marami nga sa atin sa financial pa lang, hindi tunay ang pagsunod sa Diyos eh. Don't expect to be blessed by God. Tama ba? Are you with me? Ang tunay at wagas na pagpapala ng Diyos ay sa hindi pakitang taong pagsunod sa Kanya. Number 2. Oh, sarap na number 1 eh. Sarap talaga magbulay ng Bible. Ako ito ang tawa sa Bible. Kaya hindi ko namamalayan ng aking mag-ina. Ano ko nangyayari sa mag-ina ko? Ako'y nasa office eh. Kaya pag ako'y nagpagawa ng bahay, meron akong study room. Panalangin niyo po, gusto ko pong magkabahay na. Kaso lang, hindi ko alam kung paano. Dalawa na natawa sa akin. Verse 34, tingnan niyo po, let's notice verse 34. Ang cross-reference mo niyan, sinulat ko ay Luke 9:23. Ganito po sabi ng Bible. Meron kong pala, hindi ko ramdam. And when he had called the people unto him with his disciples also, he said unto them, whosoever will come after me, whosoever will come after me. Take note the word, whosoever will come after me. Inulit yan sa Luke 9:23. Actually, mayroon pang ibang mga references, cross-references. Hindi ko na kinuha. And he said unto them all, if any man will come after me. Namnaman niyo po yung salitang yan. Ano ibig sabihin na yan? Kung sino man. Bakit? Hindi niya pinupursa ang sino mang sumunod sa kanya. Are you with me? Kasi ang gusto niya, pag susunod ka sa kanya, masaya ka. Kusa. Are you with me? At alam niyo ba mga kapatid, Christ here desires a volunteer willingness, obedience to Him. Whosoever will come after me. Hindi siya, hoy, pare ka, sumunod ka sa kanya. Hoy, pare ka. Hindi. Sino man sa inyo na gustong sumunod sa akin. Bakit? Kapag ang tao ay kusa, volunteer. Why? Because not all are willing to volunteer to follow Christ. Ang dahilan yan ay suspicious spirit. And suspicious spirit is not only applicable for the unsaved, but also for the immature believers. Alam mo,
Isang dahilan kung bakit maraming tao hindi willing. Kasi ayaw ng Diyos na ikaw ay dahasin eh. Alam mo pa nung sus may karapatan na siya, na sa iyong sundin at pwede kang tukan. Pero sabi niya, if any man, kung sino man sa inyo, will come after me, take up his cross, etc., etc. But the point is this, ano yung hadlang sa willingness na yun? Yung suspicious. Are you with me? Naintindihan niyo ba? Ano ba yung suspicious? Ano ba yung suspicious? Yung bang, ano kaya mangyayari pag ako'y sinunod ko ang Panginoon? Amen? Nung iniisip ni Des, nung siya mag-full time, may maligaw kaya sa akin pag ako'y full time? Akala mo naman nung hindi mag-full time, may maliligaw. Kasi minsan, kaya hindi tayo maging willing sumunod, marami agad tayong alinlangan. Ay si Kristo, ayaw naman na yang ikisusunod sa Kanya na dinahas ka. Gusto niya willing. Pero ano ang kalaban ng willingness? Suspicious. Naintindihan niyo ba gayon? Ang dami na agad nating kinalikar sa ating isipan. Wala pa naman tayong hakbang na nauumpisahan. Ang dami na agad nating multong kinatakutan. Ay, nakakatakot naman ang iyong mukha. Sa totoo na. Napakarami. Ako kaya gangay pag nagbigay ng test ako gangay pagpapalaan. Pinagpala ka na. Akala mo nakapagbigay ka. Tama ba? The fact na ikaw ay nagbibigay, pinagpala ka na. Napakaraming katotohanan ng pagpapala sa likod na kinakapagbigay. Una, yan ay puso ng ligtas. Ibig sabihin kaya ka nagbibigay, ligtas ka. Tama ba? Isa pagpapala, nakapagtrabaho ka dahil binigyan ka ng buhay. At ang trabaho, at ang tamang kaisipan pagbigay, hindi ko kayang bilangin ng pagpapala sa likod ng kaya mong magbigay. Kaya yung isip na, yung inuha natin, kaya, sabi ng pwede sumunod ang sino man, ay ikaw pala'y tinatawagin sumunod. Bakit ka hindi makawiling? Ang dami mong iniisip. Tama ba? Ano sasabihin sa akin ng kaklase ko? Ikaw pala'y baptist na? Hindi, Katolik pa ako. Diba? Ano sasabihin ng aking amo? Ano sasabihin ng aking nililiga? Ang dami. Alam mo, isa yan sa hadlang sa pagsusunod. Yung ikay mapag-alinlangan, yung ikay matanong, suspicious. Are you with me? Kaya sabi ng Hebrew 11 verse 6, are you still there? But without faith, it is impossible to please Him. Kung walang pananampalataya, imposibleng maging kalugod-lugod sa Kanya. Kaya mga kapatid, yung ikaw ay yung hesitant at tubilis paglingkod sa Diyos, yan ay suspicious condition of life. Tama? And you're not pleasing the Lord. Tingnan po yung heroes of faith, hindi sila suspicious. Are you there? Tama? Tingnan niyo, babasahin natin Hebrew 11 verse 7. Andiyan pa ba kayo? Yung si pastor niya, kala may galing na galing lang, bumato ng talata, kala may madali yung kanyang pinagagawa. Bakit? Madali bang mag-outline? Madali ba mag-preach? Sa inyo nga, makikinig na lang, tutulugan pa ako. Alam mo, kapag ikaw ay laging reklamo, alinlangan, talunan ka na. Alam ba ang maraming pinatay sa wilderness? Are you with me? Yung mga mapag-alinlangan. Moses! Kaya mo baga kami dinala dito sa ilang na ito? Ay para dito kami malibing at pumatay. Magaling pa nang kami nasa Egypt, may milon, may sibuyas, may bawang. Adobo ang iniisip na ito mga ito. Di ba? Hindi nila nakita yung 10 salot ng himala ng Diyos. Hindi nila agad naalaala kung paano hinawi ng Diyos yung dagat. Kasi savor is the things of men, but not of God. Yun ang realidad. Bagaman realidad din ang buhay sa wilderness, pero yung realidad din yung 10 salot na pinadala ng Diyos at yung paghawi ng dagat. Pero ang mahirap nito, nasa ilang na,
Mapag-alinlangan pa. Kaya marami dong kinagat ng ahas, namatay. Nabulagta sa wilderness. Bakit? Reklamo ng reklamo sa Diyos at kay Moises. Are you with me? Kaya nagre-reklamo kay Moises, sa Diyos yung nagre-reklamo. Are you there? Tingnan niyo po ang Hebrew 11 verse 7. Hebrew 11:7. Sa pananampalataya si Noe, nang paunawaan ng Diyos tungkol sa mga bagay na hindi nakikita, dala ng banal na takot. Ay naghanda ng isang daong siya kaliligtas ng kanyang sambahayan na sa magitan niya nito ay natulan niya ang sanglibutan at naging tagapagman ng katwiran na ayon sa pananampalataya. Alam mo, sa totoo na, kung si Noah ay ang iniisip ay kalakaran lang ng tao at hindi ang Diyos, ay ano pa? May pandalawang puntos. Yung pandalawang puntos. Oh, sino kumuha? Ayan. Ba? Yan. Ano yung pandalawang puntos? Nabigay ko na ba? Suspicious. Alam mo, mas dapat mag-alinlangan si Noah kung tutuusin. Ba't Panginoon? Walang ulan sa panahong yun, di uso. Lalo yung baha. Tama? Tapos gagawa ka ng arko sa bundok. Alam mo kung si Noah ay hindi nananampalataya sa sinasabi ng Diyos, hindi naganap ang arko. Kaya walang magandang maganap sa atin. Puro tayo duda. Amen? Puro tayo dalawang, Alam mo sa totoo na si Noe dapat ang mag-isip yan Tapos pagdadalhin ka pa ng lahat ng uri ng hayop na magkakatuwang, paano nalaman ni Noe na ang hanip, babae at lalaki? Alam, ang lupit nun. Kasi wala nang hanip kung hindi dinala ni Noe. Sana yung lamok hindi na din dinala ni Noe. May purpose yan. Pero lahat ng yan, hindi natin nakita hanggang ngayon. Kung merong suspicious na Noe. Kaya hindi mo makita yung pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. Preaching pa lang, nag-iisip ka na tunay kaya yun. Totoo ba yun? I don't expect to be blessed by God. Amen! Kaya pagdating ng kalakaran, hinihingi ng mundo, dagasa na sa iyong pagkatao. Bakit? Walang dagasa ang realidad ng Diyos sa iyong buhay. Kapag ang usaping Diyos, walang dating sa iyo, ang malakas na may dating sa iyo, ay usaping pang mundo. Si Noah. Di ba? Tingnan pa natin ang ilang portion. Tingnan po naman natin ang verse 8. Nandiyan po ba kayo? Verse 8. Verse 8. Is everybody's milk. Sa pamamagitan, sa pananampalataya, si Abraham, kanina si Noah, ito yung mga heroes of faith, nang tawagin ay tumalima upang pumaroon sa dakong kanyang tatanggaping mana. At siya'y yumaon na di nalalaman kung saan siya paroroon. Lupit nun. Di ka siya dapat ay may suspicious spirit. Bigyan naman ako inutusan ng Panginoon na hindi man sinasabi kung saan. Mayroong nagtinda sa ng lupa. Ganyan, gitalya. Abay, tawanan yung ibang tao at nagkaka-insultuhan. Ay dami detalya, ay saan? Bigay yung lugar na hindi sinabi kung saan. Ibinigay ang price, ibinigay ang sukat. Ay saan? Kala mo inuutosan si Abraham? Saan? Ikaw kayo susunod pa kung hindi naman sinabi kung saan ka pupunta Hey! Tama ba? Samantalang alam mo naman kung nasaan ang simbahan ng God is Able Baptist Church, di ka makapunta. Tama ba?
At saka ang dami ng preaching na napakinggan mo, hindi mo pa rin alam. Pero si Abraham sumunod, hindi niya alam. Bakit? Hindi siya nag-aalinlangan sa Diyos. Tapos ikaw pa magpipiling magaling, ikaw na nga hindi nakakaintindi sa Diyos. Tama ba? Tama ba? Hey, are you listening? Are you listening? Are you listening? Eh, ang ganda ho eh. The heroes of faith, recorded in Hebrews 11, they are not suspicious. Sinabi ng Diyos, magawa ka ng arko, di gawa. Tama ba? Sabi ng Diyos kay Abraham, pumunta ka doon at ikaw ay gagawin kong mapalad. At isunod. Ang dami ng mga mananampalataya dyan sa record ng Hebrews 11. Hindi sila suspicious. They're just following what God commanded them to do. Are you with me? Amen. Then number 3. So yun ang pandalawang obstacles. Yung suspicious. Then number 3, self. Yan po ang isa sa matindi. At yan ang pinakamatindi. Kasi sabi po ng talata, and when he had called the people unto him with his disciples also, he said unto them, whosoever will come after me, let him deny himself. Ibig sabihin, marami talagang hindi makasunod sa Diyos ang iniisip lagi sarili. Are you with me? Hindi na may kikatapang-tapang ng pastor. Hindi na nakikita ang aking ginagawa. Sino may sabi sa iyo? You are considering and savors the things of men. In fact, makita ka man o hindi, do the will of God. Hindi naman tayo narito para palakpakan ng tao. Tama? And take up his cross and follow me. Tagalog, sapagkat ang sino mang mag-ibig, iligtas ang kanyang buhay, sa verse 35, ay mawawala nito. At ang sino mang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin, sa Ebanghelyo ay maliligtas yun. Mas mahalaga ang Diyos sa pagsunod sa Kanya kaysa sa sarili. Di ba't ang Panginoon mamamatay? Kung ang Panginoon ay iniisip niya ang kanyang buhay at di niya nakikita mas maganda ang pagsunod sa Diyos, ba't pa siya pupunta doon? Si Pablo ganon din. But none of these things move me. Neither count I my life myself dear, my life dear unto myself, so that I might finish the course. Tama? Tignan ganun? So that I might finish the course with joy. And that is to testify the gospel of the grace of God. Ano ba si Pablo? Papatayin siya pagpunta sa Jerusalem. Pero sabi niya, hindi ako, ano yun? Hindi ko pinagpapahalagahan ng aking sarili ni wari bagay mahalaga. Alam mo, hindi maa-accomplish ang matagumpay na buhay sa iyo ang planong matagumpay na buhay ng Diyos sa iyo kung lagi kang pinapakialman ng sarili mo. Mas magaling ang Diyos sa naikita para sa iyo kaysa naikita ng sarili mo. Mas magaling ang sinalita ng Diyos kaysa iniisip ng sarili mo. Hindi ka uubra lagi sa gusto ng Diyos kaysa gusto ng sarili mo. Kaya yung napakaliit ng sarili mo, akala mo ang bansa, drop of water lang, lalo pa naman yung sarili mo. Pero bakit yung sariling yan yung Diyos na lumikha ng lahat napakalaki, hindi mo mapagalaw sa iyong buhay, ay baka malaki pa ang dulo ng buhok sa iyong pagkatao. Naintindihan niyo ba yun? Kaliit mo para bumangga sa napakalaking Diyos. Si Satanas nga'y ibinagsak, ikaw pa. Are you there? Alam mo kung bakit lalo kang talunan? Kung bakit walang mangyari sa iyo? Mas iniisip mo lagi sarili mo. Hindi ikaw ang matalino. Hindi ikaw ang banal. Hindi ikaw ang almighty. Napakahina mo, napakaliit mo para sumuway at maging matigas ang ulo sa Diyos.
Are you with me? Self. I believe self is the root reason of both savorous, the things that be of man, not of God, and becoming suspicious to God, and maybe also to the man of God. Ito ang tatandaan nyo. Napakadaling pagdudahan, paghinalaan, hindi igalang, sundin at mahalin ng pastor kung mismong Diyos na Diyos ay pinaghihinalaan. Dahil ang mga tunay na pastor ng bawat local churches, ang Diyos ang naglagay sa kanila. Alam mo kung ang Diyos nga hindi mo igalang, yung pagganamang inilagay niya. Are you with me? Kung yung Diyos nga hindi mo masunod, yung pagganamang lingkod na inilagay niya. Kaya mga kapatid, kapag ikaw ay hindi makatotohanang paggalang sa Diyos, damay ang hindi makatotohanang paglingkod o paggalang sa lingkod ng Diyos. Are you with me? Amen. Tingnan niyo po ang 2 Chronicles 20 verse 20. Are you there? 2 Chronicles 20 verse 20. And they rose early in the morning. Yan, baptist yan. And went forth into the wilderness of Tekoa. Ganda ng pangalan ng wilderness na yan. And as they went forth, Jehoshaphat stood and said, Hear me, O Judah, and ye inhabitants of Jerusalem. Are you listening? Believe in the Lord your God, so shall ye be established. Are you with me? Don't become suspicious. If you want your life to be established, believe in the Lord your God. Are you with me? Then, believe his prophets. So shall ye prosper. Don't tell me you believe God and you despise his prophet. Huwag mong sabihin naniniwala ka sa Diyos, pero hindi sa pastor. Are you with me? Amen. Basta ako sa Panginoon nakatingin, naman, hindi mo nga nakikita ang Diyos. Ang nagpapakita at nagtuturo na yan, lingkod ng Diyos. Are you with me? Amen. Kaya ako'y tuwa doon kay Pastor Ding. Yung kanilang bahay, dahil may distancing, yung kanilang bahay, simbahan, ay doon, palibhasa, ay maraming Kristiyano na sa paligid lang. Kaya hindi na masyadong nagbabiyahe. Kaya okay lang at may bas-bas ng kapitan. Ngayon, problema nila ang bata. Are you listening? Kung sino nakarating doon sa tagiliran doon, meron doon, may bubong na. Dati walang kisame, ngayon may kisame na. Cheta, ang ganda. Aayusin na lang nila yung sahig, lalagyan ng tiles, at sliding na bubog. Doon ilalagay ang bata, pero mainit dahil kulong. Kasi sila meron na doon, wala nang daanan. Lalagyan ng aircon, 2. Worth 100,000. Ilan ang membro nila? 63. Mayaman ba? Hindi. Pero sabi ni isang membro, iyong isang aircon. Kapatid, iyong aircon. Sa kanyang asawa, Mame, mag-ipon ka naman ng 50-50. Iyo yan. Ako kayo mag-style din eh. Umatin pa kaya kayo. Yan yung sinasabi ko palang, iba sa inyo natungo na. Ayaw ba? Solve na. Kanilang 2 aircon. Katatapos lang magbigay ng 1.4 million. Dahil naituro sa kanila na hindi mo tunay na nakikita ang respeto sa Diyos, na hindi mo nire-respeto ang lingkod ng Diyos. Tama? Are you with me? Nag-aral si Jared, inaral niya 2 Timothy, yung double honor. Sabi niya, nagpipris ako dito hindi dahil sa ama ko ang pastor,
marunong humalughog ang bata dahil tapos sa Bob Jones. Hinalughog din niya yung chapter 3 ng Jeremiah, yung bibigyan ko kayo ng pastor na sa aking puso. Nakita niya ang context ng Jeremiah, ang gulo ng Israel. Kaya bibigyan niya ng pastor. Ibig sabihin, gagamitin talaga ng Diyos ang mga pastor sa magugulong buhay. Kaya ang halaga ng may nagtitimon. Are you with me? Ang halaga ng may nagtitimon. Minsan hindi na ikita yan ng mga membro. Tama? Tapos ang titingnan pa yung ibang nagtitimon sa kabilang bahay. Are you with me? Are you listening? Alam mo kapatid, kaya minsan yung sariling yan, hindi ka nakausapin ng Diyos at yan ang pinag-uugatan na iniisip mo'y laging tao at iniisip mo lagi yung pagdudahan ng Diyos maging ang kanyang lingkod dahil ang self na yan. Ay, ako'y pastor, huwag mong tutukahan. Pag hindi ako'y, hindi mo nakita magpakailanman. Sino man tinakot mo? Are you with me? Huwag kang mananako sa akin ng ganyan. Matagal na itong takot. Alam mo kapatid, kanina ko pa in-intro, ang Diyos hindi nangangailangan ng tulong. Are you with me? Ikaw ang nangangailangan sa Diyos. Amen. Tingnan niyo po ang Exodus 14:31. Tingnan niyo po. Exodus 14:31. And Israel saw that great work which the Lord did upon Egyptians. And the people feared the Lord and believed the Lord and His servant Moses. Ako ba hiniwala? Ako'y tinawag ng Diyos sa lugar na ito. At may ginawa na ang Diyos sa aking buhay sa lugar na ito. Amen? Ang maganda, nakita ng Israelites na nampalataya sa Diyos, na nampalataya din sila kay Moises. Kasi hindi pwedeng paghiwalayin yun. Are you with me? Amen. Kaya kung gusto mong pagpalain, kumusta ang attitude mo sa lingkod ng Diyos? Amen? Ano sabi ni 2 Chronicles 20:20? Believe His prophets, so shall ye prosper. Tingnan niyo po yung babae sa Repta. Ang realidad, mga minamahal, 3 taon kalahating tuyot. Di ba? Asa'y namumulot ng patpat para lutuin yung kaunting harina at kaunting langis. At pag nakain na yon, mamamatay na sila. Pero dumating si Pastor Elijah. Are you listening? Sige, gawin mo yung sinasabi mo, pero bigay mo muna sa akin yan. Tama ba? Ay kung realidad ang paiiralin, bibigay kaya yon? Hey, are you with me? Oh, are you listening? Kung realidad ang paiiralin, 3 taon kalahati na walang ulan, mamamatay talaga yung bakit konting harina na lang eh. Konting langis. Pero sabi ni Pastor Elijah, ibigay mo sa akin yan. Anong ginawa ng babae? Nakatingin, hindi suspicious. Hindi savoring the things of man. Pero ito si Elijah. Sige, binigay ang harina, niluto. Ibinigay kay Pastor Elijah. Ano sabi? Hindi kinungalang ng harina at ng langis. Nakatawid siya sa 3 taon kalahati. Bakit? Naniwala kay Elijah. Kaya pag sinabi ng pastor nyo, wag na wag kayong hindi a-attend. Attend. Amen? Wag na wag kayong matutokso sa mga hindi ligtas. Makinig kayo. At kung nandiyan ka na, bumawi ka. Are you there? Pag sinabi ng lingkod ng Diyos, maniwala kayo at magtatagumpay kayo. Pero kung sumangka sa lingkod ng Diyos, hindi ka magtatagumpay. Yun ang Bible. Amen? Tama ho ba? Paano kung sabihin ko sa inyo, uni,
Iyo ang isang poste ng bahay na pastor. Makita pa kaya kita sa linggo? Kalamis Pastor Ding, di ko kaya yung kanyang ginagawa. Abay, nahingi ng 1,400,000. Bigay nga miyembro eh. Ano ba? Wala kang makikitang miyembro ng Pastor Ding na nakasimangot at lantutay ang spiritual life. Nung kami tumating doon ay, nandiyan daw si Pastor Eloy. Ay, paano nagpa-intro na si Pastor Ding Ay, may darating na pastor. Napakagwapo. Kasama yung kanyang pamilya. Paganda niya. Aba, pagdating doon, talaga namang para kang bibitayin. Walang tigil hanggang kinabukasan. May nag-text na isang membro, Pastor, ano ang sukat ng inyong kama? Pagdating ng simbahan niya, kompleto kobre ang kama, may punda pa. Sabi ng pastor, ako'y wala. Sabi ko, Pastor, may inggit ka pa naman, 1.4 million. At sila parang tuwang-tuwa pa, natanggapin ko yung kanilang ibigay. Kasi, naluto sila pag men of God, ire-respeto. Tama ba? Parang yung pinsan ng ninong ko si Ate Lilia. Kami inabot ng hapunan, yung dahil ulan na ulan. Ay di kami pinagluto. Inaandun ay Tagalog naman kabuti. Ay kung iba pa. Bantay na bantay sa akin Hindi ko alam kung bakit. Kaya ko lang nalaman ng bantay sa akin. Nung ako, ate, ang sarap ng kabuti. Sarap ng Tagalog. Ha? Pastor, binabantay kita baka di mo magustuhan. Yung pala itong tuwa sa akin nung masabi kong ang sarap. Kasi naturuan din sila sa kanilang simbahan, pag men of God, give your respect. Are you with me? Gusto ko kayong pagpalain. Dapat kita ninyo ang tamang pagtingin sa pastor nyo. Tama ba? Tama ba? Ang hina na ng amen. Kaya yung mga membro na ayaw masaway na pastor, naaawa ako sa inyo. Are you there? Mga kapatid, for the sake of the truth of God, love the man of God. Are you listening? Sa totoo ngayon lang ako nag-preach nito. Di ba? Napakadalang. Kasi nahawahan ako ni Pastor Ding sa paglagi ko doon. Pastor, hindi ka nangangaral ang salita ng Diyos kapag hindi mo pinapangaral na dapat mahalin ng membro ang lingkod ng Diyos. Parang sinampal ako doon. At saka, Pastor, pag hindi mo yan ipapangaral, para mo na rin sinabing huwag mo nang pagpalain ang membro na ibinigay sa iyo. Naintindihan niyo ba yan? Ngayon, kung ibang isip mo, suspicious ka, bahala ka. Pero nilatagan kita ng talata. Kaya sabi ng Panginoon, ang sino mang magbigay sa pangalang alagad ng gatas at tubig ay hindi mawawala ng gantimpala. Are you with me? And I do really appreciate any effort na ginagawa niyo sa akin. Amen? Are you with me? Kaya tama, mga kapatid. Kahit nga sa mga worker, kinakausap ko sila. Pag kayo'y nakarating ng bahay ng membro, ang sasabihin may pangalan ko, pinakukumusta kayo ni Pastor para wag mag-create ng division. Are you with me? Ganon din dapat sa atin. Laging ipinapakundanganan natin sino ang pastor na inilagay ng Diyos. Tama ho ba? Gusto nyo ba pagpalain? Gusto nyo ba gumandaan yung buhay? Kayo ba iniwala ng man of God ay dapat nire-respeto? Are you there?
Pero kay suspicious, bahala ka sa buhay mo. Hindi kita pipilitin. Panginoon nga, hindi namilit eh. Ako pa. If any man will come after me. Then number 4. Marami pa sana. Sufferings. 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 Kasi sabi po ng talata, and when he had called the people unto him with his disciples also, he said unto them, whosoever will come after me, let him deny himself and take up his cross. And take up his cross. Ayaw ba minsan ang hadlang sa atin, yung mga problema, yung mga cross, yung mga kahirapan. Akala mo naman pag hindi sumunod sa Diyos, walang hirap. Sumunod ka't hindi may hirap, ay di sumunod na. Sabi na yung check, pag hindi ka kain, patay. Tama ba? Pagkain ka, patay. Kain na lang! Buhay pa! Tama ba? Pag hindi ka sumunod, may problema. Pag sumunod ka, may problema. Eh di sumunod na lang. Ito ang pangako ng Diyos. Ang buhay Kristiyano hindi walang problema. Pero itong pangako niya, kasama mo ang Diyos sa iyong problema. Pwede tayo nahihirapan, pero tayo nasisiyahan. Tama ba? Are you with me? Kaya mga kapatid, masarap maglingkod sa Diyos kahit nahihirapan. Yung iba gusto lang sumunod sa Diyos, pag ang dagat ay panatag. Pag ang ulap ay maliwanag. Pero pag may bagyo na at nanggangalit ng dagat, nasaan ka na? Tama ba? Ang maganda, sumunod ka lagi. Kahit nahihirapan. Pastor, hirap na ako sa pagiging single. Wala pang nasagot sa akin. Bakit? May sinabihan ka na ba? Gusto mong sagutin ka, hindi ka naman nadiga. O baka naman kaya hindi ka sinasagot. Sarili mo pala hindi mo maipanyo. Ay, kawawa nga naman ang sasagot sa iyo. Tama ba? Magsipag ka. Kahit hindi ka nag-aaral, magsipag ka. Pakyaw naman hindi tapos sa ibigay maman. Yung magbuksing ka. Nang mauna ka na. Tama ba? Ano bang bagay na, kaya napaka-practical ng buhay. Alam mo, hindi asinso ang tamad. Walang asinso ang buhay tamad. Spiritually speaking, physically speaking, nasa linya ng Diyos yung masipag. Kaya kahit pangit yan, pag masipag talaga yan, yung gangkalyo pati muka. Meron nga binigay si Jurik yata, nabasa ko ako napatawa doon doon sa YS, pagka nga naman gwapo, kahit unbeliever, sagot agad. Pagka believer, pangit, titingnan ko kung kalooban ng Diyos. Tama ba, pamira? Nagiging spiritual tinatanong kung kalooban ng Diyos. Alam niyo ba yung si Lawrence, maulit ko sa inyo. Si Pacquiao kung tawagin sa Mabini. Alam sabi ni Pastor Ding, kung ito hindi ko lang malapit na pinsan, talagang siya ang gusto kong maging manugang. Dahil lahat ho ng involvement, meron ang mga membro para sa pastor, siyang initiator. Pagbarday ng pastor, si Pacquiao ang nangingisang-isa ng membro. Kaya nga, yung mga kita niyang mga negative, siyang napagpapakyawan. Pero niyo ba, yung mga negative do sa mga ginagawa ni Pacquiao, pinaghihirap talaga ng Panginoon. Oo. Tapos lalapit sa kanyang hagulgol na. Bakit? You disrespect the man of God. Di ko naman alam yan May Pacquiao na kumikilos. Ay, si Pastor Ding daw ay lagi naiimbitahan. Sa Mindoro, sa Bulacan, sa Negros. Abay, sabi ni Pacquiao kahit pa itong ating pastor manghihirap pa ng sakyan para lang pumunta doon. Dapat itong ating pastor mayroon ng sasakyan. Ay, alam naman ni Pacquiao na mahihirap ang membro. Isa lang ang may kaya sa kanila, Nando Seaman. Kung mag-ties daw ay 60,000. Ties lang yun. Gusto nga niya matuto mag-first fruits. 60,000. Ibig sabihin, 600,000 ang kinikita.
Akala mo, bibili sila ng 5,000. Pastor, mura lang yan. Mura lang palibasa ang pagpapala, luwag. Dahil bibili sana ako yung nausok sa atin yung pagka, para tayo save ng, yung sanitizer, yung nausok. Eh kung wala tayong mabili, di manigarilyo na lang tayo at pausukin natin dito. Tanggal din naman yan. Ano? Eh sabi ni Pastor, mura lang yan. Mura na sa kanilang 5,000. Ngayon, nag-initiate itong si Lawrence. Kinausap ang mga membro. Alam mo ba, may grade 3. Nag-commit for 5 years, 30 pesos. May nag-commit ng 100 for 5 years. Kasi 5 years to pay. Ayaw ba nung naka 2 years na, Pastor? Tawi yan, naka 2 taon na. Hindi ka, Pastor, kaya ba natin yan? Hindi, pero pinaikita na sa kanilang Pastor, huwag ka mag-alala, gamitin mo yan. 2 taon na. Dahil ni Lawrence. Kaya sabi ni Pastor, akalaan mo siya nagtatrabaho? Dahil sa paglilingkod niyang ginagawa sa Pastor, man of God, siya ang may pinakamagandang bahay sa itaas ng bundok. At siya nagkatrabaho, nakadais lang ng simbahan. 18,000 ang sweldo. Para siyang amo. At sabi niya, nung makita ko na yung dadaanan, Pastor Ting, ako napaisip eh. Ako nagdadalawang isip sa pataas, kaya ako ni Joshua. Kasi kung mararating mo talaga doon, ang tarik. Ay, ang kita ko nung kayo binubuhat ni Uway, parang tinutulak papunta doon sa simbahang gulong kami. Sabi kay Pastor, habang wala gang malakas diyan na pwede magbuhat pabalik. Ay, si Pacquiao! Alam mo, nagkatrabaho yon? Trabaho. Opo, Pastor. Pupunta ako dyan, titigil ko muna. Kaya sabi niya, kung hindi ko ito pamangkin, isusulsul ko na ang aking anak din. Pero hindi. Kung ikukumpara kay Jerome, ay wala sinabi kay Jerome ang itsura. Eh lalo na sa akin, tingin ko eh. Pero bakit inirereto? Dahil ang spiritual life at yung respeto sa men of God. Tinignan ko yung bahay. Pastor, paano? Di ka, Pastor, na madating mo itiwalay, hindi ganyan. Membro, nagpaayos niyan. Membro, nagpaayos niyan. Kukuha ko diyan. At saka yung salbahay, Pastor. Kaya sabi niya, pag ang pastor salbahay, mabait ang membro. Living testimony. Alam mo, yung halos 2 araw na kalahati lang at isang gabing tulog. Sa gabi, hindi naman kami nagkausap. Dahil ako'y patang-pata na sa kakakain. Tumulog na ako. Habang naliligo yung mag-ina, nasa office kami, nagkwento, sabi ko, marami akong naipong pagpapala sa inyo, Pastor. Are you with me? Kaya nakita ko, ang nagmamahal sa lingkod ng Diyos, talagang pagpapalain ng Diyos. Are you with me? Suffering, kaya't mahirapan. Sana ang pastor nyo hindi pahirap sa inyo. Are you with me? Napakaraming tao kasama na rin ng mga Kristiyano na di takot mahirapan para sa gusto ng sarili, pero takot mahirapan para sa gusto ng Panginoong Jesus. Di ba? Tayo hindi takot mahirapan pagka gusto natin. Pero tayo takot mahirapan pag gusto ng Panginoon. Tama ba? Then last. Last na lang. Nakita ko yung relo eh. Pati yung mukha ninyo. Verse 35 hanggang 38. Sapagkat ang sino mang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawala nito. At ang sino mang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin at sa Ebanghelyo ay maliligtas yun. Sapagkat mapapakinabang ng tao na makamta ng buong sanglibutan at mapahamak ang kanyang buhay. Sapagkat anong bibigyan ng tao na katumbas sa kanyang buhay. Sapagkat ang sino mang magmakahaya sa akin sa aking mga salita sa lahing ito na mapangalo niya at makasalanan ay kakahiyari naman siya ng anak ng tao pagparito niyang nasa kalawalatian ng kanyang ama nakasama ng mga banal na anghel. Number 5 na obstacles ay yung shallowness. Kababawan. Ano ba ang tunay na talagang nagmamahal, nag-iingat ng buhay,
ay ang nagbibigay nito, hindi tayo dahil sa labis na pagmamahal natin dito. Kasi akala natin tayo mag-iingat ng ating sarili, mababaw yan. Kasi lagi natin tayo, alam, kasi ang isip natin, mas magaling tayo sa Diyos. Mas tama ang ating iniisip sa ating sarili kaysa sa Diyos. Actually mga kapatid, ang sabi, ang sino mang mawala ng buhay para sa akin, may ingatan yun. Pero yung hindi maibigay ang kanyang buhay, lalong maiwawala yun. Ay ano ang natakbo sa atin? Pag ako sumunod sa Diyos, walang mangyayari. Shallowness. Are you with me? Mas laging tama ang Diyos. Tama ba? Kaya huwag kang matakot. Huwag kang mag-alinlangan. Ang nag-iibig ng kanyang sarili, lalong mawawala niyan. Ano ibig sabihin niyon? Yung ano mo sa iyo sarili, pati yung gusto ng Diyos hindi mo na naiintindihan, lalong mawawalan. Pero yung mawala ng kanyang sarili para sa Diyos, yun ang pinagpapala. Are you there? Tama ba? Kaya kung tinatawag kang magpastor, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Mas mawawala niyan kaysa si Satanas pa ang bumamit sa iyo. Sa Diyos may paggamit niya. Tama ba? Verse 36-37, ang tunay na mahalaga at pakinabang ay buhay, lalo na ang buhay na walang hanggan, hindi ang sanglibutan ng mga bagay na ninanasa dito. Kaya sabi niya, ano pa pakinabangin na makamtan mo ang mundo? Kasi yan ang gusto ng tao, puro pang mundo. Pero sabi ng Panginoon, ang pinakamahalagang pakinabang ay buhay kaysa mundo. Ano mo mundo kung patay ka na? Mas matinding pakinabang ay yung walang hanggang buhay. Tama ba? Pero maraming tao kaya hindi makasunod sa Diyos dahil ng mga bagay ng mundong ito. Tama ba? Shallowness. Then verse 38, ang di paggalang sa Panginoong Hesus ay ang tunay na kahihiyan, kabiguan ng buhay. Kasi sino man magmakahiya sa akin, kakahiya ko rin naman. Alam mo sa totoo na, ang hindi paggalang sa Panginoong Hesus ay ang tunay na kahihiyan. Ba't mo siya ikakahiya? Wala naman siyang nakakahiya. Ang pagmamakahiya mo sa Diyos ay lalong kahihiyan. Yan ang tunay na kahihiyan. So, ibig sabihin, lagi nating iisipin na laging tayo ay sa Diyos. Huwag tayong shallow. Ang kababawan, yan ay hadlang sa paglilingkod sa Diyos. Maliwanag ho ba? May natutunan ho ba tayo? Gagawin ho ba natin? Kasi kung hindi, wala rin. Tama? Wala rin. Let's apply what we learn. Tayo po mag-pray. Panginoon Diyos sa langit, salamat muli sa hamon ng iyong mga salita. Nakita namin ang iyong biyaya. Habang nakayako nakapikit, huwag kang aalis ng iyong upuan kung ayaw mo. Kung hindi ka naniniwala, huwag kang umalis sa iyong upuan. Pero kung umaayon ka, huwag kang mamalagi dyan. Lumuhod ka. Manalangin ka sa Diyos. Don't just amen. Don't just say amen with your voice. Let your amen is your life. God bless you. God bless you. God bless you. Panginoong Jesus, sana hindi kami mapagtagumpayan ng 5 hadlang na ito.
Ang tunay na tagumpay ay yung good success. Dahil sumunod kami sa iyong kalooban. Nagpailalim sa iyo. Dahil ikaw ang rurok ng buhay. Ang core ng buhay. Ang tunay na success ng buhay. Walang napapahiya na nanampalataya sumunod sa iyo. Hindi napahiya si Abel. Hindi napahiya si Noah. Hindi napahiya si Abraham, si Moises, Shadrach, Meshach, Abednego, si Daniel, si Hepta. Maraming mananampalataya, hindi napahiya. Ang pagtitiwala at pagsunod sa iyo. Pagpalaan niyo po ang bawat isa sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Salamat po sa mensahe ng Panginoon ngayong pong umagang ito, sa mga obstacles at sa kanyang biyaya na ito'y ating ma-overcome. So ngayong pong umaga, tayo po'y magsitayo at tayo po'y umawit sa ating pong Panginoon. Ating awitin ang magtiwala at sumunod. Yan po ang ating kailangan. We need to trust and obey. And our trust in God can be seen in our obedience. And our obedience should root from trusting God. So tayo po umawit, magtiwala at sumunod. Lahat po tayo umawit, sing. Kung tayo'y mamuhay ayon sa patnubay ng Diyos at ng Kaniyang salita, Siya ay sasa atin kung ating susundin at kung tayo ay magtiwala.
be seated for a while at basahin lang po natin ang mga pangalan ng ating pong mga nakasama ngayon pong umagang ito. May 16, 2021. At ngayon pong umaga, worship service, tayo po ay 111. Purihin po ang Panginoon. At kaninang evangelistic service, tayo po ay 102. We would like to recognize ang ating pong mga nakasama ngayon pong kaninang umaga na mga bisita, si Chloe, si Limuel, si Lian, si Princess, si Marie Cristel at ang Tito Dayudelen. Kasama natin kanina pong umaga sila. Palakpakan natin ating mga bisita. Nakasama natin dito. Nung evangelistic service, Tita Eva Macalalad, Lori Lynn Clarete, Concepcion Pascual, Mars Garcia, Michael Mitrillo, Rosette Macaraig, Eliezer Barrett, Aurea Kabatay, Aguilar family, Mary Rose Mercado, and Irene Fababier. Sa mga bata naman po, kaninang evangelistic service, si Lorenzi Saliron, si Babbab, si Mikay, Daniel, Andrea, Athena, Atara, Hart, Hannah, Faith, Angela, at saka po si Jimuel. Sa mga, ngayon naman po worship service, sa atin po mga bisita na ating nakasama pa rin, si Chloe, si Limuel, si Lian, si Princess Claveria, Marie Cristel at ang Tito Dayodilen. Sila po ay narito sa loob. Then sa mga nasa online po natin, Jasmine Medrano, Ronnie Atienza, Editha Panes, mother ni Brother Joric, Aguilar family, Santos Joseph, Mary Rose Mercado, Eva Macalalad, Arwin Salandanan, Irene Fababier, Lorilyn Clarete, Marlon Florida, Mars Garcia, and Rosette